Madalas ipinaparatang ng karamihan na ang mga Adventist may sariling Bible. Pero ang Clear Word o yung tinatawag na The Clear Word Bible ay hindi po official Bible translation ng Seventh-day Adventist. Ito po ay gawa ng isang individual theologian na ang translator na ang pangalan ay si Dr. Jack Blanco. Kaya hindi ito translation ng isang ng Pacific Press, kundi ito ay individual translation ng isang tao, si Dr. Jack Blanco. Na itong si Dr. Jack Blanco ay isang mahusay nating theologian. Maikukumpara ba natin ang New World Translation sa Clear Word Bible? Unang-una, ang talagang tiyak na sagot, hindi ho, mga kaibigan. Kasi po, hindi kagaya ng New World Translation, ang Clear Word Bible ay hindi ho kinikilala ng Seventh-day Adventist World Church as an official Bible translation. Hindi kagaya ng New World Translation. Punta tayo sa website ng Jehovah's Witnesses, no? Sa jw.org. Doon sa jw.org, punta ho kayo doon sa publications, books, at tingnan nyo po yung tungkol sa New World Translations or i-search nyo New World Translations. Makikita ninyo na para sa mga Jehovah's Witnesses, ito ang tanging accurate Bible translation at ito lamang ang kanilang official Bible. Okay? In fact, sabi nga sa isang portion dun sa website, for decades, Jehovah's Witnesses used, printed, and distributed various versions of the Bible. But then we saw the need to produce a new translation that would better help people to learn the accurate knowledge of truth, which is God's will for everyone. Thus, in 1950, we began to release portions of our modern language Bible, the New World Translation. The Bible has never been faithfully and accurately translated into over 120 language. Ano po sabi ng Jehovah's Witnesses mismo? Sa mga nakaraan, before 1950, gumagamit sila ng mga iba-ibang translation ng Bible. Ang totoo niyan, ito nga yung ginagamit nila sa kanilang mga publications, sa kanilang mga pag-aaral sa Watchtower, sa kanilang mga magazine na Gumising or Awake. No? At ito rin ay ginagamit nila sa pagba-Bible study. Ito rin New World Translation ang kanilang ginagamit sa pag-preach sa house to house. No? Kaya para sa kanila, ito ang accurate Bible. Kasi andito nga daw yung sinasabi nilang nilagay nila, sila lang ang tanging translation na nagsauli ng pangalan ng Diyos sa mahigit kumulang na 6,000 times na ito'y lumitaw sa Old Testament. Kaya para sa kanila, sila lang ang mayroong accurate official Bible na New World Translation. Ngayon, kumpara natin sa Clear Word Bible, mga kaibigan, pagka tinignan nyo po sa website ng Seventh-day Adventist, Adventist.org, wala akong ganong klaseng pamamahayag ang mga Seventh-day Adventist tungkol sa Clear Word Bible. In fact, pag tinignan po ninyo sa Adventist.org na website ng mga Adventist, meron silang binabanggit doon about translations. Merong page dyan tungkol sa Bible translation. Halimbawa, dito sa isang bahagi, types of translation, meron silang binabanggit na 3 types of translation. Number 1, essentially literal, kagaya nga po ng King James Version, New King James Version, New American Standard Bible, English Standard Version, at Revised Standard. Yan ang tinatawag na essentially literal kasi po, ang pag-translate nila ay word for word kung ano ang structure at form sa original Hebrew at Greek. No? Yung pangalawa is dynamic equivalence. Ito naman po ay thought-for-thought translation. Yung translator ay, ang emphasis nila rito yung meaning ng words rather than the word order. Kaya po, kagaya ng New International Version, TNIV, New Living Translation, New International Reader's Version, at New Century Version, yan po ay dynamic equivalence kung tawagin. Number 3, na type ng translation ay yung free paraphrase. No? Sabi rito sa website ng Adventist.org, ano yung free paraphrase? Paraphrase, take great liberty with the biblical text and seek to convey the meaning of the author using contemporary phrases and metaphors. The best-known paraphrases are the Clear Word, okay, the Living Bible, and the Message. Okay? So, para sa website mismo na official ng Seventh-day Adventist, ay itong Clear Word Bible, hindi siya inilagay doon sa essentially literal, sa dynamic equivalence, kundi sa free paraphrase, no? Translation. In fact, nire-recommend nga ng website ng Adventist, gamitin natin yung essentially literal translation kaysa yung paraphrase, lalo pag sa pag-aaral ng doktrina at public reading. Sabi rito sa bandang ibaba, what should we use? Sabi rito,
Clearly, there are substantial differences between the different translations. The old sayings that the one Bible is as good as another simply does not hold true. With this in mind, it is my belief that Christians are best off using an essentially literal translation, particularly for in-depth study and public reading. So, mas nire-recommend ng website ng Adventist yung essential o yung tinatawag na literal translation, kagaya po ng King James, New American Standard Bible, ano ho? O yung yung New King James Version o yung English Standard Version. Ang ginagamit ko ngayon is actually English Standard Version kasi literal siya, mas malapit sa Hebrew and Greek. Hindi mo ni-recommend yung clear word kagaya po ng sa saksi. Ano ho? Sana makita nyo ang pagkakaiba dyan. Meron ba tayo mga official statement as a Seventh-day Adventist na nagpapakita at nagpapatunay na talagang hindi nga ito nire-recognize yung Clear Word Bible, na hindi nga siya nire-recognize as the official Bible ng Seventh-day Adventist? Meron po. Kasi po ganito, nung ito'y unang i-publish noong 1994, no? Nung ito'y pinapublish in 1994, mismong ang General Conference President sa kanyang statement sa Adventist Review ay nagpahayag na sabi niya, this Bible should in no way be considered an official Seventh-day Adventist Bible, nor did Dr. Blanco intend it to be considered as such. Ano ho? Yan po'y lumabas din sa website na www.sdanet.org, no? Na noong mismo sabi ng General Conference President, hindi ito dapat i-consider na official Seventh-day Adventist Bible. Pagdating naman sa Ministerial Association of the General Conference, yung kanilang official statement din regarding the Clear Word Bible, ito'y lumabas as GC Comments on Clear Word Bible na lumabas sa magazine na Record noong October 29, 1994. Ang sabi ay ganito, the Clear Word is not actually a Bible, but a paraphrase commentary that when used properly can enrich one's devotional study and can be recommended in that way. It should not be used as the Word of God for teaching purposes. To minimize the potential for confusing the clear Word with an actual Bible, we recommend that it not be used for preaching from the pulpit or in teaching Sabbath school. Ano? Yan po ang mga official statement. Wag na natin paniniwalaan yung critic na video na yan na pinalalabas niya na pagsisinungaling actually yan. Ano? Ayan, black propaganda, paninira sa Adventist na pinalalabas niya, ito daw yung official Biblia natin, Clear Word Bible. Ang totoo niyan, wala nga akong copy ng Clear Word Bible eh. Oo, nakikibasa lang din ako eh. Oo. Pero ang sabi po mismo ng Ministerial Association ng General Conference, hindi dapat ito gamitin for preaching at mismo sa pulpito pag nagsisermon at mismo sa pagtuturo sa Sabbath School. Kaya nga, hindi ho makikita ninyo sa amin pong adult quarterly Sabbath School lesson, no? Na pinag-aaralan natin sa Sabbath School tuwing Sabado. Ay yung atin pong Sabbath School quarterly lesson, wala hong quotation from Clear Word Bible. Madalas dyan sa King James o kaya NIV o kaya ESV. Kasi ang mga Adventist po, wala ho kami kinikilalang official translation. We are free to choose which translation po ang maganda sa amin. No? Wala rin hong official stand ng Adventist na sinasabi King James Version lang ang dapat gamitin. Meron ho kasing ilang mga Adventist, ay tatalakayin din natin to later on sa ating mga topic, na sabi nila King James Version lang daw ang tama, mali daw yung NIV, meron daw mga conspiracy theory dyan. Ay kasinungalingan ho yun. Ang official stand ng Adventist, we can use any translation. Basta kung sa pag-aaral sa Bible, doctrines, teaching, pulpit, gamitin natin yung literal like King James, NASB, and ESV. Pero itong clear word, hindi ho ginagamit ng mga Adventist yan. Pwedeng gamitin yan, sabi nga rito sa binasa natin, it can enrich one's devotional study. Actually, ang purpose ng Clear Word Bible is for devotional, personal study. Personal, hindi pang public. Yan po ang sinasabi ho sa atin dito. Sabi nga ni William Johnson, na atin pong Bible scholar, naging editor ng Adventist Review, sa issue ng Adventist Review tungkol sa Clear Word, no, noong April 1995, sabi niya, it was unfortunate that the first edition of Blanco's work was released as the Clear Word Bible. Ba't kaya niya sinabing unfortunate? Because, sabi rito, this book is not a Bible, but a devotional commentary on the Bible. So, devotional paraphrase, commentary siya, na mismo nakalagay sa text, hindi sa footnote.
Kaya sabi rito ni William Johnson, the second edition remedied the error by deleting the word Bible and adding interpretive paraphrase which is accurate. Ayan. Kaya yung lumabas ng second edition, mga kaibigan, hindi na ho tinatawag na the Clear Word Bible. Ang tawag na lang the Clear Word na lang. Inalis na yung Bible. Kasi nga po, hindi ho siya actually a Bible translation. It is a devotional commentary for personal use. Pang sarili mo lang, no? Pang devotional mo sa bahay, sa kwarto, pero hindi mo siya pwedeng gamitin sa pagba-Bible study sa public, Sabbath school, o gagamitin mo siyang reference sa pagsisermon sa pulpito. Yan ang sinasabi ng ating mga leaders. Kaya nga nung tanungin mismo yung mismong author, si Dr. Jack Blanco, tungkol sa kanyang translation, tinanong siya ng isang reporter noon sa magazine na Record noong October 15, 1994, no? Ni Bruce Manners, tinanong siya, do we now have an Adventist Bible? Meron na ba tayo? Masasabi mo ba na since itong Clear Word ay masasabi mo ba na meron na tayong Adventist masasabing official Bible? Ang sabi niya, no. That certainly wasn't the intention. And if anybody said this is an Adventist Bible, I would feel most hurt. So mismo yung author, hindi niya sinasabi na ito ang magiging official Bible natin. Pag meron nagsabi, ito yung Adventist Bible, masasaktan daw siya mismo na siya na author nito. In fact, sa preface ng The Clear Word Bible, mga kaibigan, no, pag binuksan nyo yung cover, makikita nyo yung preface. Merong mga disclaimer doon, no? Itong The Clear Word sa preface. Ang sabi rito ng author, as has been stated in previous editions, The Clear Word is not a translation, but a devotional paraphrase of scriptures expanded for clarity. It is intended to build faith and nurture spiritual growth. It should not be considered a study Bible. Excellent translations of the scriptures are available for such purposes. Mismo yung mismong author, sinabi niya na mismo sa preface, no? Hindi ito intention, this is good for devotional, hindi ito intention to read in public circle. Kaya nga po, mga kaibigan, yung atin pong libro ng mga Seventh-day Adventist, yung tinatawag na Seventh-day Adventist Belief, an exposition of fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church, no? Na doon ay talagang, ito'y commentary ng ating 28 belief in a book form, kahit isang beses, hindi man lang sinipi ang Clear Word Bible. O, di kung official Bible natin to, di sana isang beses, kahit isang talata sinipi yun. Hindi ho ginamit. Ha? Kaya nga po, itong nagbabati ko sa atin na ito na sa YouTube, mali ho yung kanyang misrepresentation po yung kanyang ginawa sa mga Seventh-day Adventist.